mga kasars, so habang ako ay nagbabalot ng tuyo, naubusan na kami ng tuyo. Ang benta ko dito guys, 12, 4 na piraso. Ayan, so pag-usapan natin yung exceeded sa Gcash. So ako kasi guys, 3 numbers ang ginagamit namin sa Gcash. Isa sa akin, 2 sa asawa ko. Pero sa Gcash kasi, kahit 3 lang pwedeng gumamit, 3 lang pwedeng numbers na gamitin mo sa isang pangalan. Pero isa lang ang cash, limit. So sa 3 account, paghahatian nila yung 500,000 na limit. So pag nag-exceed na yun, exceeded na yung 3. Ganun yun. So accumulated yung Gcash. So pag kahit na 3 ang account mo, 3 ang numbers mo, isang account lang yun, basta isang pangalan. Okay? So, ang nangyari sa akin guys, ako kasi every month talaga na-exceed ako bago magkatapusan. 1 week before katapusan, exceed ako. Meron na akong backup yung sa asawa ko, yung 2 number niya. Kaso nagkatakot, twice na itong nangyari sa amin na na-exceed din siya. So, ako na-exceed ako March 22, and then yung account naman niya na-exceed ng March 28. So, 4 na araw kaming walang cash out. Cash in lang. So, pwede kaming magpadala, pero hindi kami pwedeng makareceive ng Gcash, pera sa Gcash. So, ang option namin that time is yung bank transfer from Gcash to Paymaya o bank to bank. Pero kasi yung bank transfer from Gcash to Paymaya, may charge 15 pesos. Yung iba, kung pinakatulan nila yung bank transfer, yung iba naman hindi. Kasi namamahalan, diba? Syempre, yung iba kasi wala talagang choice. Lalo na nung Friday, nung mahal na araw, yung Good Friday ba yun? Basta yung Bernie Santo, kasi talagang walang halos na lang tindahan. At saka, meron namang bangko dito or may ATM sa labasan namin kasi wala na rin laman. Lalo na yung paggabi, yung sa gabi talaga kasi sarado na lahat kasi kami nagsasara kami mga 10 o'clock. So, yun, kailangan talaga na yung iba, kailangan talaga nila yung money kasi wala talaga kami choice. Or may option naman, yung Paymaya at Gcash to Paymaya namin. So, pwede yun. Yung iba, yun ang ginawa. So, yun, paano maiwasan yun? No? Meron naman kasi solusyon para dyan pag exceeded ka. Unang requirement ni Gcash, kailangan 2 years kang postpaid subscribers sa kanila bago ka ma-increase to 1 million. Problema, kailangan mo munang mag-subscribe sa kanila for 2 years. So, kailangan plan holder ka muna for 2 years. Okay, so sa amin, hindi naman namin yun. Kasi kailangan immediate eh. So, 2 years ka pang mag-aantay bago ka ma-increasean. Kung gusto mo talagang ma-increase to 1 million. Or, kung marami kang anak, lagyan mo ng Gcash, pwede yun. Basta may ID sila para ma-verified. Sa amin naman kasi, yung anak ko hindi pa siya qualified kasi yung IDs na ginagamit niya, hindi pa tinatanggap ni Gcash, hindi tinatanggap ni Gcash. Kailangan talaga yung government-issued ID para maging qualified ka for verified account yung Gcash mo. So, yun yung mga options na pwede mong gawin guys pag exceeded na yung account ninyo. Kung mayroon kang kamag-anak, kapatid, o anak, marami kang anak. So yun, lagyan ng Gcash para may backup ka pag once na ma-exceed ka. So sa amin, 2 yung account namin na-exceed pa kami at thank you God sa blessing. But anyway, ayun, yun talaga yung downfall pag ang account mo ay na-exceed. Talagang pwede ka lang mag-cash in pero hindi ka pwede tumanggap ng money. So yun, halos 4 days kami walang cash in at nakakapaghinayang or nakakapaghinayang the same time. Nakaanod kami doon sa mga tumer namin na walang choice o walang dahil walang mag-cash out, gabi na, walang kailangan nila yung pera. So sabi ko sa kanila, bukas okay na yung Gcash ko. So i-share ko lang sa inyo yung mga exceeded dyan. So may options naman pwede natin gawin sa ngayon sa amin. Ang talagang account holder lang ako at saka asawa, 2 lang at na-exceed pa. Twice na talaga ito nangyari na na-exceed ko. So yun guys, share ko lang sa inyo sa mga nag-Gcash dyan.